SMNI, tinawag ng fake news ni Mike Abe. Diniretso na ha. O sige. Iba ng level ang usapan ngayon. Yung paborito Pakinggan natin ito. Halili. Kahit magkatabi sila sa upuan. Pero nagpatuloy ang mga pagbabalita mula sa frontline. Fake news ang ginagawa nila kaya nakatutok ko sa mga isyong ganito. At ako bilang lehitimo ring mamamahayag kasi ako po ay nasa TV, radyo rin. Nax! Lihito mong mamamahayag. Nasa TV daw siya, pinagmalaki pa. Parang ikaw yung kakilala naming vlogger, nagne-name drop. Kaibigan ko yung ganitong general, kaibigan ko yung ganitong senador, kaibigan na... Alam mo, pag ako ang tao nagne-name drop, wala akong tiwala. Oo, kilala niyo yun yung vlogger na, ay kaibigan ko si General. Alam mo si pulis ganito, kaibigan ko yan. Ako nga pulis eh. May mga ganon. Oh, si Colonel, kaibigan ko yon. Si Senador, ay, katawagan ko yun eh. Ito, nag-ano na siya. O ngayon naman, broadcasting channel drop naman siya. Channel 4, Channel 13 at Radyo Pilipinas. Kaya mga kasamahan namin sa media yan. Mabuhay ang Channel 5, News 5, at yung iba pang mga news organization, GMA, ABS-CBN, at iba pa, hindi yung fake news. Huwag kayong gagaya sa SMNI dahil puro fake news ang ginagawa nila. Kaya nga sila nasara, di ba? Hanggang... Bitter talaga tong animal. Bitter ka, oy! Nahalata, oh. Halata. Mike Abe, pag-inggit. Okay na, sumagot. Bitter sa SMNI. Pinuri niya yung mga busalang bibig. Grabe to si Mike Abe. Ang lakas ng pait mo sa katawan. SMNI, tinawag kayong bitter. Ay, tinawag kayong fake news. Ngayon, may fake news pa rin yan. Pati ako, biktima ng fake news nila. Ano mga pinagsasabi nila sa akin. So, ay, ano daw, SMNI, ano daw pinagsasabi nyo kay Mike Abe? Bulong nyo sa akin. Bakbakan natin dito. Sabi ni Alicia, Mike Abe, gago. Walang utang na loob. Grabe. Sabi ni Tessie Labo, sa SMNI ka, Sir Abe, nagtagal. Kung fake news ang SMNI, dapat dati ka nang pumalag. Tanga ka ba? Ilang taong ka dyan? May 15 years ba siya dyan? Basta matagal na siya sa SMNI. Ngayon ka nagsalita, edi halatang bitter ka. Tagal mo sa SMNI, tahimik ka. Imposible kung fake news ang SMNI, hindi mo nalaman. Napaka-imposible nun. Yung fake news na sinasabi mo, depende sa bulsa mo. Hindi ko na sinasali sila sa grupo ng mamamahayag. Sila identify na fake news kaya sila pinasara ng National Telecommunication. Dito. Ganda ng polo ni Mike Abe, parang tablecloth. O, ganyan yung sa amin. Yung tablecloth na. ng MTRCB at saka mismo ng Kongreso, kapatid yung kailang prangkisa. Itong mga lehitimong media ang atin hong sinusuportahan at kinikilala rito. Pati na rin yung mga lehitimo na mga vlogger nagsasabi ng totoo, hindi yung panlilinlang ang ginagawa. Joy Simpson, maraming salamat po. So pinuri niya. Thank you Joy Simpson. Pinuri niya. Yung mga yan. Tingnan mo. After 15 years, sisiraan niya rin yung mga channel na yan. Ang tanong, kung aabot pa siya ng 15 years. Hindi, kasi pag bitter ka sa katawan mo, stressful yan ha. Huwag kayong magiging bitter. Oo. Yung edad nyo, halimbawa, 40 ka, magmumukha kang 60. Pag bitter ka, oo, tingnan mo. Tingnan mo yung ampalaya, kulubot. Bakit? Bitter eh. Ganun yun. Oo. Kung aabot pa si Mike Abe doon. Oo. Pero sigurado ko, darating ang panahon, ilalaglag niya din to. Depende yan sa bulsa. Oh, ano, bakit bulsa? Hindi, depende. Depende kung ano, kung asan siya. Oh. Kasi dati sa SMNI, di ba, pasahuran yan. Oh. Eh, siyempre, ngayon, hindi na. Di sisiraan niya na. Oh, malay mo, mapunta siya dun sa mga channel na yon.
tapos maalis. O, wala nang pakinabang. Eh di sisiraan niya na ulit. Ganoon. Depende yan eh, di ba? O, wag Mike Abe, tatanda ka. Ilang taong ka na? Hindi, nagtatanong lang kasi magiging kukulubot talaga. Kukulubot ka. Hindi, pati yung mga addict. Hindi ko sinasabi si Mike Abe addict. Tingin ko hindi naman to addict. Bitter, oo, addict hindi. Tingnan nyo yung mga addict. Yung itsura nila wala sa edad. Mas mukha silang matanda. Eh, meron nga akong kakilala eh. Yung dati naming kapitbahay, maganda yun. Sabi ng marami siya raw ang crush ng bayan. May kilala kayong ganon? Crush ng bayan, pinakamaganda raw. Walang yan nung nangyari. Walang bakas. Walang bakas ng crush ng bayan. Bakit? Tingnan mo, ang tanda sa mukha niya. Oo. Kasi balita ko naging addict yun. Oo, yung kaibigan ng kaibigan ko. Di ba? Pansinin nyo! Yung mukha wala sa edad. Grabe to si si Rene. Si Ramon, sabi niya si Abby ay crush ng bayad. So kayo, ito na yun. Sa tingin ko po, sira na. Wala na. Mahirap na magamot yan. Mahirap nang maibalik ang tiwala at saka po magandang ugnayan. Hindi, di ba may kakilala kayo, crush ng bayan? Na nag-addict? Siguro lahat kayo may crush alam na crush ng bayan, nag-addict. Wala yung mukha. Diba? Alam nyo na yan. Ng mga Duterte at ng mga Marcos. Dahil nga po nagsalita na ang Pangulo, lalo na si First Lady. Pag First Lady po ang nagsalita, iba ang dating niya. Asawa yan eh. Yan ang una nakakaramdam ng sakit ng mga sinasabi ng ibang tao. Ay sige, sip-sip ka pa, sip-sip! Dahil kawalan ng respeto bilang sa isang Pangulo. Oo. Walang kawalan ng respeto sa isang tao. O, bigyan ng posisyon nito. Pag-alis ng mga Marcos, pinakamatagal sa 2028, tingnan nyo, sip-sip ulit to sa Duterte. Tagaan nyo sa bato. Yun po yung mabigat. Ramdam yan ng asawa. Pag ang asawa ay pinersonal, ang unang nasasaktan dyan, yung asawa rin, yung pamilya, yung first family. Sa pribadong buhay man o nasa gobyerno. At dahil yan, nagsalita na nga ho ang First Lady na bad shot na sa kanya. Si Sara, ano ibig sabihin nun? Dapat umalis na sa gabinete. Nako. Diba? Dapat... Ako dati sinasabi ko umalis sa gabinete si Sara para magsimula na ang paghihimagsik ng puso, ng damdamin ng taong bayan. Pero ngayon, huwag kang aalis. Kasi sinasabihan ka ni Abe, kontrahin natin. Sino ka para utusan si Sara? Gago ka ba? Okay, kanina po i-discuss po yan na meron daw mga tao na nagpunta doon sa gaganapan na rally, na lupa ng rally dito sa Bulacan at tinatakot pa sila na wag na daw ituloy. Yan po ang hindi ko maintindihan sa... di ko alam kung ito ay parte ng gobyerno, itong mga nananakot, parte ba ito ng administrasyon, pero bakit may ganyan? Akala ko ba ang sinasabi ninyo, yung rally na yan, ay kakaunti ang nagpupunta? Kung ngayon, kukunti ang taong nagpupunta sa rally na yan, anong kinakatakot nyo? Dapat nga ipagtulakan nyo pa. O sige na nga, mag-rally kayo dyan nang magmukha kayong tanga. Di ba yan ang sigaw nila? Nilangaw? Nilangaw yung rally? Oh, di kung nilalangaw ang rally ng maisog, hayaan nyo kami maging mukhang tanga. Di ba? Ba't ayaw nyo kami maging mukhang tanga? Hayaan nyo. Hayaan nyo kami maging mukhang tanga. Pakiusap sa inyo. Di ba, konti?
Unless, alam nyo sa sarili ninyo, mga nagsisinungaling kayong mga animal. Alam nyo sa sarili nyo madami. Di ba hinahamon nyo po nga kami? Mag-rally naman kayo, wag puro Davao. Paano kami makakarally nang hindi puro Davao? Davao lang ang may yagballs. Na mag-approve ng rally, inaawat nyo kami. Di ba? Hayaan nyo kami mapahiya. Konti ang tao. Mag-e-effort pa, gagastos pa ang mga taong bayan, konti naman ang a-attend, wala ding kwenta. Ba't kayo natatakot? Matanong ko nga kayo. Ba't ba kayo natatakot sa maisog? Yan lang po yan, wag na tayo magpalusot. Yan po ang bottom line yan. Duwag kayo. Takot kayo. Takot kayo sa maisog rally. Kaya nyo inaawat. Kasi kung hindi kayo takot, hindi haya. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Di ba papabayaan nyo na lang kami? Pinapakita nyo mga duwag kayo. Pinapakita nyo mga takot kayo sa maisog rally. Hindi sa akin ha. Sino ba ako? Wala naman akong kwenta. Yung maisog, doon po kayo takot. Yung maisog rally na yan, yung hakbang ng maisog, diyan kayo takot. Insecure kayo eh. Di ba? Hindi nyo kaya yan. Ako nga, china-challenge ko kayo. Kayo nga mag-rally. Sa bayan ulit. Pakitaan ko sino mas madami. Huwag nyo pong hinahayaan na diktahan ang taong bayan. Press freedom po tayo. Huwag kayong diktador. Sinasabi ko sa inyo kanina pa sa SMNI eh. Diktador kayo eh. May na sumasagot pa rito. Kayo na sumagot ha. Ay mga tarantado. Ay nagbumura na siya. Bawal kayo dito sa Bulacan. Mga tahimik kaming mamamayan. Diyan na lang kayo mag-ingat sa Davao. Hindi kami natatakot sa inyo. Nabubisit kami. Ang laki ng Bulacan. Saan ka ba sa Bulacan? Neri? Sa iyo Bulacan? Sa tingin mo, yung mga Bulakenyo, lahat ng pag-iisip ganyan? Lahat ng taga-Bulacan, bangag? Ay, lahat ng taga-Bulacan, hindi bukas ang isip, kagaya mo? Diba? Wag kayong matakot. Payo ko lang sa inyo. Wag kayong matakot. Kasi kung kayo gumagawa ng tama, kung kayo'y naniniwalang malakas pa rin kayo sa taong bayan, hayaan nyo lang yung rally-rally. Kasi alam nyo, pag di nyo pinayagan ang maisog rally, talagang sisigaw na, naghihimagsik na ang puso ng taong bayan. Talagang napakadiktador na ang galawan nyo. Hindi, di ba? May freedom of speech po tayo. Huwag nyo pong kakalimutan. Baka nakakalimot kayo, wala po tayo sa martial law. As far as I know, ha? Baka mamaya kulang ako sa research. Matanong ko nga po pala kayo. Kayong mga nanonood at manunood ng replay. Baka lang naman hindi ko alam. Baka tatanga-tanga ako eh. Kulang ako sa research. May martial law po ba? Baka hindi ako na-inform. Ito namang SMNI, hindi ako in-inform. Na nasa may martial law pala tayo. Ha? Nagtatanong lang. Kasi parang diktaduran na eh. Parang napanood ko na ito. 'Di ba? Sa mga kaedad ko, na-experience nyo siguro ito. Nangyari na ito dati, 'di ba? So, wag natin hayaan. Ha? Ang dami pong plano ng maisog. Kalampagin nyo po. Kayo panawagan namin. Isigaw po ninyo, wag nyo kaming busalan. Binubusalan nyo kami. Pati kayo mga nanonood, isigaw nyo sa social media. Peaceful rally naman. Wala namang violence na nangyayari. Sayawan pa nga eh.
Mapayapa namang isinisigaw yung laman ng puso. Buti kung may sakitan nangyayari. Kaso wala naman. Kaya isigaw nyo yan. Mapayapa naman po ang rally. Payagan nyo kami. Huwag nyo kaming busalan. May freedom of speech po tayo dapat. Yan isigaw ninyo. Lahat po tayo, tulong-tulong tayo. Kasi alam nyo, may pagkadiktador na ngayon. Tingnan nyo yung hindi binabalita ng mainstream media. Hindi nila kinalkal. Yung patungkol dyan sa parang di umano peking na huling droga. Parang drama-drama. Diba? Alam mo, sabi nga, put your money where your mouth is. Kung sinasabi nyo kaunti, kung sinasabi nyo fake news na kaunti ang tao, huwag kayong matakot sa rally. Diba? Kasi alam mo, ang problema nito, pagkatapos sa Bulacan, dyan na kami nagka-problema sa Bulacan eh. Kaya natagalan, di ba? Napunan nyo, natagalan kami dyan. Dapat March pa lang may rally na. Natagalan dahil hindi na-aproba ng permit. Kaya itong April, nag-Davao. Ngayon babalik na naman, eto na naman tayo sa Bulacan. Ano ba naman kayo dyan sa mga taga Bulacan? Kausapin nyo nga yung mga nyo dyan na protektahan naman. Tinatakot. Anong tutakutan na bang labanan ngayon? Nagtatanong lang po Takutan na bang labanan ngayon? Dalawang mama nagbigay ng warning, naka-SUV, wag na daw tuluyan yung rally. Ibig sabihin yun, warning po yun. May masamang mangyayari doon sa may-ari ng lupa. Can we blame them? Kung wag na silang pumayag. Tinakot sila eh. May message po yan Ang nagbigay sa amin mismo ng information na yan, SMNI. At SMNI hindi po magbibigay ng fake news yan. Ano po yan eh? Mainstream yan. Pinakita sa amin, bago pa kami mag-live pinakita. Pero hindi ko planong ilabas yan kasi baka mamaya yung message na yan fake news. Pero yung message na yon galing sa lehitimong tao. Pero sabi ko, baka mamaya niloloko lang. Hindi, pinalabas, plinash. Kaya binasa namin. It means validated. Validated po siya. Talagang, alam mo, ito nagiging problema natin sa administrasyon na ngayon eh. Pag maka-Duterte, ginigipit. Pag magsasalita laban sa kanila, ginigipit. Gusto nila puro hibot puwet sa kanila. Gusto nila laging takot sa kanila. Bakit kayo nagpolitiko? Dapat nagnegosyo na lang kayo. Pag nagnegosyo ka, ikaw may-ari ng negosyo, lahat ng empleyado mo saludo sa'yo. Pag ayaw sa patakaran mo, sisantihin mo. Hindi ka dapat nagpolitiko kung ano ka, balat sibuyas ka. Sana makahanap pa rin sila dyan sa Bulacan kasi alam nyo, kung sa Davao na probinsya na malayo sa Maynila, napakadaming tao. Lalo silang kakabahan kasi itong Bulacan, bagamat probinsya, malapit-lapit ito. Ito na ang pinakamalapit na Maysug kasi una Davao, Cebu, tapos Davao ulit. So takot na takot sila dyan sa Bulacan, gaganapin ang Maysug. Kasi madaling puntahan yan. Yung mga supporters ng DDS na nasa Maynila, talagang dadagsa na dyan. Kasi nga naman, kung wala kang pamasahe, pupunta ka dun. Wala, di ba? Kami nga, last minute, wala pang plane ticket.
mahihirapan ka talagang pumunta. Pero dito, sa Bulacan, mas maraming makakapunta. Kaya yan po siguro, nababahagang kanilang buntot. Ha? Umuurong na yung kanilang buntot, magano na, tut, tut, tut. Duwag na sila. Syempre, kapit yan sa posisyon Baka, hindi naman namin kayo pinapatalsik. Nagsasalita lang kami ng hinaing namin. Ayaw namin dyan sa PI na yan. Yan naman ang usapin dyan Diba? Sabi ni Jeb Rivera, maganda kasing nag-iikot ng ganyan, coach para maging aware ang mga tao about dyan. Correct. Yan ang talagang plano dyan, iikutin. Ang problema, napakahirap. Hindi ko rin sila masisi Kung walang permit, hindi papayagan. Paano? Di ba? Kung tatakutin yung may-ari ng lupa, hindi papayagan ng permit, hindi bibigyan ng permit, ano magagawa nila? Hanap ulit ng ibang lugar. Kakahanap, puro Davao. Pag puro Davao naman ang rally, sasabihin, dyan lang naman kayo malakas sa Davao O, di ba? Tignan mo kung gaano makagago yung mga yan. Mga gago. Pag puro Davao rally, sasabihin, puro lang naman kayo sa Davao malakas. Pag lalabas naman ng Davao, ayaw nyo bigyan ng permit. Ang lakas nyo makagago. Puro kayo makagago. Tingnan mo, diba? Hindi labasan tayo. Huwag kayong duwag. Huwag kayong duwag sa maisog. Tapos, panindigan nyo, konti tao. Tapos ang usapan. Inahamon nyo maisog hanggang Davao lang kayo. Payagan ninyo. Puro kayo dakdak. Duwag naman kayo. Greg Gonzales sabi dito, sa Philippine Arena baka mag-volunteer ang Philippine. Etong tanong. Marami nga nagsasuggest niyan sa Philippine Arena, marami yan. Ang tanong, di ba? Ayoko pong matabig ang religion dito Ang tanong, maninindigan ba ang INC para payagan ipagamit ang Philippine Arena? Yun ang tanong dyan, hindi naman natin sila kontrolado. Pero kung maninindigan ng INC, abay maganda yun. Kasi dalawang pinakamalaki na religion sa Pilipinas nagsasalita na. Yung iba kasi hindi pa nagsasalita, duwag pa Diba? So, kung magsasalita, magkakaroon ng stand, malalaman natin. No? Antayin natin. Malay nyo. Mag-volunteer ang Philippine Arena. Pero, hindi ko alam Hindi ko pa alam kung ano talagang nila yan. Sabi dito, Chloe Vergara, takot din yung INC kasi tuta din kasi yan ng mga politiko. Maybe, I don't know. Ayoko pong i-discuss yung patungkol sa religion nila no? Pero good observation, Chloe Vergara. No, hindi natin alam. Abangan na lang natin kung maninindigan ng INC at papagamit yung kanilang lugar. Dahil that's the main problem. Ang hirap po kumuha ng lugar. Tinatakot. Paano ka mag-a-approve? Sabi nga ni Banat ba, yung problema kasi dyan sa mga yan, kaya takot yung mga yan, kasi meron niya mga kaso. At alam nyo naman ang gobyerno ngayon, bumubuhay ng patay na kaso. So, yung patay mong kaso, pag binigyan mo ng permit, etong may sugrali, yari ka. Patay na yung kaso mo, buhay na naman. Bubuhayin nila yan. Tingnan nyo nangyari kay kay Pastor Kibuloy. Tingnan nyo nangyari kay Kuya Gob. Binubuhay yung mga kaso. Ganyan po ang estilo ng gobyerno ngayon.